Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang napapanood po ninyo dito na kinikiskis ko ay motherboard ng iPhone 12 Pro Max na nabasa sa tubig dagat. At kung makikita nyo po ay kumukuti-kuti-tap po yung board dahil dumikit ang 3 volts line sa ground at para mawala yung short ay dapat kiskisin ang first layer ng motherboard. And after ko pong matanggal ang short sa board, ay connected pala yung short to ground na 3 volts line directly sa power IC. At every time tiniturn on ang board ay nag-o-overheat ang power IC, kaya ang only option ay palitan ang power IC. Hindi po biro ang mag-repair ng water damage na cause of seawater dahil ang seawater po kasi ay mayaman sa asin at ang asin ay isang mineral na very conductive sa electricity. At kapag pumasok ito sa ating mga cellphone at hindi ito nalinisan kaagad ay malaki ang chance na maraming piyesa ang pwedeng masira tulad na lang po dito sa ginagawa kong iPhone 12 Pro Max. Di tulad sa ibang anyo ng tubig, tulad ng tubig inumin, tubig sa ilog, ay mas malaki ang tsansa na maayos ang mga cellphone na nalubog sa mga yan. Pero ganun pa man, ay ingatan po natin ang ating mga telepono na malubog o mahulog sa tubig dahil kahit ano pa mang anyong tubig yan, ay paniguradong masisira pa rin nila ang ating electronic devices. Kaya ang aking advice bilang isang cellphone technician ay kapag nalubog o nahulog po sa tubig ang inyong mga telepono, ay as soon as posible po ay dapat matanggal po agad ang battery ng inyong cellphone at kung hindi man po ito posible ay huwag na huwag po itong i-charge at dalhin agad sa technician para ma-minimize po ang posibleng maging damage. At hanggat maaari po ay within 24 hours ay mabuksan at malinis po ang inyong telepono dahil habang tumatagal ang tubig sa loob ng cellphone ay parami ng parami ang mga piyesang posibleng masira. Dito po sa part na ito ay nire-reball ko na ang bagong power IC na ipapalit ko po doon sa nasirang lumang power IC. Mukhang madali lang ang ginagawa ko dito sa video pero behind the scene po ay naku po very stressful po nitong panoorin. Then pagkatapos ko pong ma-reball ang power IC ay heto't inilalapag ko na po sa motherboard na ginagawa natin. Ito pong pagpapalit ng power IC ay isa sa pinakamahirap na gawin. Sa mundo ng microsoldering, ang dami mo po kasing dapat isaalang-alang na proseso para manatiling safe ang mga katabi niyang piyesa. Successful naman ang pagpapalit natin ng power IC pero ang next naman na lumitaw na sirang piyesa ay ang charging IC. Ito po yung sinasabi ko na kapag na-standby ng ilang araw lang ang water damage na cellphone, lalo na kung sa seawater ay napakadaming piyesa ang posibleng maapektuhan. And again, no choice po tayo kundi palitan ang charging IC kaya without further delay ay pinalitan ko na po ito kaagad. And after ko pong mapalitan ang charging IC ay umandar na po ang motherboard pero may lumabas na naman pong issue, wala pong display ang LCD. Posibleng sira na ang LCD or ang display IC, posible rin naman pong sira na rin lahat. At nang i-diagnose ko po ulit ang motherboard, ay na-confirm ko pong sira na rin ang display IC. Dinoble check ko rin kung okay pa ang LCD at napag-alaman ko rin pong sira na rin pala ang LCD. Sobrang daming piyesa ang nasira dahil sa epekto ng tubig dagat at dahil wala akong piyesa sa display IC, ay sinukuan ko na ang motherboard. May limitasyon din ang lahat. Hindi talaga para sa akin ang repair na ito. I did my best, pero kita nyo naman po, it was not enough. And maybe, sa susunod na gagawa nito ay magagawa naman niya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!